aksyon, nagtatrabaho talaga na ito ng matino at mahusay, no? Sa hapong ito, mapapaliwanagan niya tayo tungkol sa Revitalize Police sa Barangay program. Walang iba kundi ang ating Major General Edgar Alan Paul Ocubo, ang Direktor ng Police Community Relations ng Philippine National Police. Sa lahat ng mga kapulisan, AJ Kapili ng Pampanga, magandang hapon. General Ocubo, para sa kalaman ng ating mga nakikinig at mga mamamayang Pilipino, mga tagapanood, ano po itong Revitalize Police sa Barangay program, sir? Ako po, sir. Gatuin po na ang ating boss, si Yusek Problema Saraba. Ang ating Yusek for Good Development Management at si Ma'am Ellen Aput at lahat ng susunod at nag-ready to the research. Ang drama ng Revitalize Police sa Barangay para siyempre ito ng film sa naman po yung business director sa mga textas. Okay. Opo. Major General Alan Ocubo, sir, sorry to interrupt you po. Opo. Major Gen, pasensya na po, sorry to interrupt you po. Medyo, ipaayos natin yung audio ni Jen kasi medyo hindi natin maintindihan yung audio. Broken. Oo, Mr. yes. L. Opo. Sayang yung pagpapaliwanag ng ating sayang. Major General. Para mas maintindihan po ng ating mga viewers and listeners, para magkaroon sila ng ideya. Ano ba itong Revitalize Police sa barangay o yung tinatawag natin na RPSB? So, establish lang natin yung audio ni General Ocubo. Si General ba, tama ba ako, Yusek? Isa ba siya sa matunog ang pangalan na papalit daw? Sabi, nung nalaman ko tong Revitalize Police sa barangay na pinaliwanag ni General Ocubo sa mga barangay immersions natin ay nakakalapit, mas malapit sa katotohanan, lalong-lalo ng pagbibigay ng mga serbisyo sa mga areas naman talaga na depressed, sa areas na malayo, no? mga geographically isolated. So, kailangan pakinggan to ng ating mga mamamayang Pilipino para naman meron silang katuwang sa kanilang mga programa, sa problema, no? Sa kanilang kanayunan. Opo. So, balikan na natin si Major General Alan Ocubo kung okay na yung kanyang linya. Baka magkakaroon lang tayo ng... Major Gen, test lang po natin yung linya. Baka sakali po okay na yung ating audio. Ayan. Medyo hindi pa medyo hindi sorry po, medyo hindi talaga maintindihan. Baka pwede po nating palitan yung sa microphone kaya. Sige. Palit na lang po tayo, Major General Ocubo, sir, Yusek, para sayang kasi itong topic natin para sana mas maganda yung audio na naririnig ng mas malinaw para po mas maintindihan ng ating mga kababayan itong ating topic na napakahalaga na maipaliwanag at maintindihan po nila. So, babalikan natin maya-maya si General Ocubo, Yusek. At for now, siguro habang inaayos natin, Yusek, yung linya ni General Ocubo, meron pa tayong magiging isa pang guest at mayroong mga katanungan mamaya, Yusek, na kailangang sagutin. Tama, Sister L. And ito yung mga paglalapit natin sa DILG at sa lokal na pamahalaan. Ano-ano ba yung mga issues na konektado ang DILG, ang LGU at ibang ahensya ng gobyerno. Kaya naman, mapapakinggan natin mamaya ang ating Assistant Commissioner sa Civil Service Commission sa isang mahalagang issue, lalong-lalo sa ating mga barangay operations. Kaya, by the way, Sister L, ongoing ang ating mga barangay assembly sa lahat naman ng mga barangays, na mga barangay officials na nag-conduct ng kanilang mga barangay assembly. Maraming salamat at sana na-achieve natin ang ligtiin at hikain ng ating mga barangay assembly. Sa mga hindi pa nag-schedule, nako,
sa madaling panahon, kailangan mag-schedule na tayo, maging Sabado o Sunday ito. Kailangan tawagin natin, hikayatin natin ang ating mga mamayang Pilipino para pakinggan kung paano nagiging functional at operational ang ating mga barangays. Yes, tama, Yusek. Ito yung other po ng DILG Connect, sasagutin po ng DILG at ng mga ahensya ng gobyerno kung saan po kayo ay may concern or kung saan po kayo ay may katanungan. Kaya naman, Yusek, we encourage our viewers and listeners na baka kayo po ay mayroong mga katanungan para sa DILG. Bukas na bukas po ang DILG para sumagot po sa inyong mga katanungan. Mag-comment lang po kayo sa aming Facebook page o sa Facebook page po ng DILG. Pwede po kayo mag-message dyan, Yusek, di ba? Para po ma-address yung inyo pong mga katanungan o kung kayo naman po ay mayroong mga concern. Tamang-tama. Kasi ang gobyerno talaga, ang isang functional na gobyerno, dapat konektado sa mga masang Pilipino, sa kanilang mga problema na kailangan may aksyon, may resulta sa pamamagitan ng ating mga opisyalis na tumutugon naman sa mga hinaing at mga suggestion as well as mga problema ng ating mga constituents. Kaya naman, okay na ba? Okay na ba si General? Israel? Okay. Try natin ulit. Audio check tayo. Ganun po talaga pag live. Normal ang mga technical problem. Yes. Balikan na natin si General Ocobo. General, magandang hapon po ulit. Magandang hapon po ulit. Kung magandang hapon po audio ko. Mas better po. Okay. So, pakinggan na natin ang paglilinaw ng ating General Ocobo kung ano itong revitalized police sa barangay program. Jen? Apo, sa lahat po, Yusek Pasaraba, ang Revitalized Police sa Barangay ay isa pang programa ng Philippine National Police na atin pong in-implement noong 2011, noong panahon po ni Police Director General Nicanor Bartolome. Ito po yung pagpapadala natin ng isang pulis sa bawat barangay to serve as liaison. And kukumustahin lang po niya yung barangay kapitan kung merong nangyaring krimen kagabi at kung merong magpapa-blatter. And pagdating po ng 2019, pinalakas po natin to, pinalawig at tinawag nating Revitalized Police sa Barangay for purposes to support po yung National Task Force LCAC at tuluan po ang AFP doon sa pag-clear po ng ating mga barangay sa insurgency. At nga noong 2024 nga po ay pinirmahan ni Chief PNP Acorda yung bago nating memorandum circular to institutionalize this. Pero nakita rin po ng ating SILG na aside pala doon sa mga GIDAS areas ay pwede rin pala nating ilagay ito sa mga drug-affected barangays o mga barangays na medyo may mataas na 8 focus crimes para po direkto po yung mga pulis natin na makahalubilo at makasama ang ating mga members ng community because ito po isang immersion mission. Titira po yung ating mga kapulisan doon sa loob ng barangay mismo sa loob po ng 6 months at magro-rotate po sila at continuously. Ang mission po ng ating Revitalized Police sa Barangay is to sustain the gains of the government. Ibig sabihin, yung mga naibigay na serbisyo ng mga barangay sa both areas, sa GIDAS, depressed areas, the median community, i-sustain po ng ating RPSP yun. Dahil nakita po natin na minsan po nagbibigay tayo ng serbisyo sa mga barangay, then iiwanan po, hindi lang ng ating mga kapulisan, at kundi yung mga ating LGUs o national government agencies, nawawala po yun. Medyo nagagawa ng propaganda ng ibang tao para nag-gain po ng ating mga kalaban yung mga progress na yun. So babantayan po yan ng ating RPSP. Ang ikalawang mission po nito ay to prevent the resurgence ng kung sa GIDAS areas ng insurgency, kung sa urban areas naman ay resurgence ng mga drug-affected barangays, lalo na sa mga barangay drug-cleared areas natin. Nakita ko sa data natin, meron po tayong 28,330 barangays na na-clear na at meron pa tayong i-clear na 7,181 barangays. So dito po natin ilalagay ang ating mga RPSP dito sa cleared areas para po ma-prevent po yung pag-resurgence ng drug affectation at dito sa mga drug-affected areas
para po tumulong doon sa barangay drug clearing programs. And pangatlong mission po niya ng ating RPSB is of course to insulate yung mga unaffected communities. Bago pa sila magkaroon ng mga aktibidades tungkol sa droga o insurgency, matuturuan na sila at ma-organize ng ating mga members ng revitalized police sa barangay. General Cubo, sir, nabanggit nyo naman na po kanina yung mga areas and of course yung layunin po nitong ating RPSB. Pero ano po ba yung areas of concern na tinutugunan ng Revitalized Police sa barangay program, and up to what extent, hanggang saan po yung kanilang limitation pagdating po sa pagganap sa kanilang tungkulin bilang bahagi po nitong RPSB? Salamat po, Ma'am Elaine. Ang mga areas of concern po natin sa pag-deploy po natin ng ating RPSB, una po dyan ay yung mga barangays na na-clear na po ng ating AFP at insurgency free na po yung mga barangays na yan. Naglalagay po tayo ng mga RPSB natin doon for purposes na hindi ito mabalikan ng mga yung tinatawag na SYP o magre-recover sa mga barangays na yan. Pangalawa po, maglalagay po tayo ng ating RPSB sa mga barangays na mataas ang 8 focus crimes, mga barangays na medyo mataas din po yung drug affectation, para po ma-organize natin ang mga kabataan, kababaihan, kalalakihan, mabigyan sila ng mga trainings, livelihoods na may connect natin sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan para po magkaroon ng activities sa barangay na yon at magkaroon ng tinatawag natin na development. We will make these communities livable, and of course, magkakaroon sila ng mga proyekto, programa na makapagbigay po para sa kanilang pamumuhunan o pagtatrabaho. Yusek. Mr. Mel? Go ahead po. Yeah, General Okubo, no, napakaganda ng adhikain ng revitalized police sa ating mga barangays. Nagsimula kayo bilang isang liaison services hanggang sa naging kabahagi ang revitalized police sa barangay sa LCAC, insurgency, ngayon naman drug clearing operations, and even service delivery. At sa inyong mga experiences, pwede nyo bang ilahad sa amin kung ano yung mga suporta naman na ine-expect ninyo sa ating mga barangays, mga barangay opisyales, maging ang mga mamamayan para mas, nararamdaman talaga itong revitalized police sa ating mga barangays? Opo, Yusek po, ang paglagay po natin ng mga RPSB personnel natin sa mga barangays ay humingi tayo ng protection doon sa mga members ng community. Kung makita nyo po ay baliktad po, imbes na si PNP ang magprotekta sa community, ito po ay nakita natin na dapat ang community rin ang magprotekta sa kanilang mga kapulisan. Dahil ang revitalized police sa barangay ay tinatawag po na parang humanitarian mission. Hindi po siya combat unit, hindi siya law enforcement unit, but it is a policing beyond borders. Kasi po ang mission po ng PNP, Policing beyond borders, kaya hindi lang law enforcement to. Po, lumalabas na po kami sa mission namin na nakalagay lang, dalawa lang kasi ang mission ng PNP o law enforcement to prevent and control crimes and enforce the law. Yun po yung mission niya. But dito po, lalabas po kami dyan sa bakod na yun, beyond borders. Kami po ay magbibigay ng mga quick impact projects na pwedeng maibigay sa barangay na yan para magkaroon po sila ng improvement of development. Halimbawa po, nakita namin na yung mga barangays pala, lalo na sa mga depressed areas and median areas, ay maraming walang birth certificates. So, yun po, hindi naman namin pinapakialaman yung trabaho ng mga local civil registrars, but kami po ay nakipag-coordinate sa local civil registrars para po makuha namin yung program kung paano po i-register ng late yung mga hindi po nakakuha ng certification o registration na yon. Ang guys na nakita namin na medyo mahirap akyatin o mahirap tawirin dahil may mga ilog, nag-organize na rin po kami ng mga community o grupo para gagawa lang po ng simpleng mga footbridges, trails, 4-lane roads na mano-mano lang natin i-open para makaakyat po yung mga vehicles na magdala ng mga services as well as yung mga products ng mga tao sa barangay
ibababa po nila ng maayos doon sa mga markets at mabili dahil nakita natin na pag mahirap yung daan, natutumba yung mga motor nila, nasisira po yung mga harvest na halimbawa po yung saging na pipit-pit dahil natumba yung motor, hindi na po binibili. So it's in a small way, nakikita natin na pag natutulungan natin sila, nagre-reciprocate naman sila na talagang protektahan yung pulis natin, na-organize na natin sila at na-clear natin sa kanila na meron din palang gobyerno na talagang nagbibigay ng mga serbisyo sa mga median areas. Nakakatuwa, no? Napakaganda nitong programa, General, kasi nailalapit natin yung pambansang pulisya doon, lalo na sa mga kababayan natin na medyo nasa remote areas. At napaganda na nararamdaman nila yung presensya, nakikita nila na nandiyan ang gobyerno na handang umalalay sa kanila. General, kumusta po ang monitoring natin pagdating ngayon po ay Semana Santa, ngayon po ay Wednesday na at marami na po sa ating mga kababayan ang bumabiyahe. Kumusta po ang monitoring natin sa seguridad at mayroon po ba tayong mga reported incident, mga lalo na po yung mga bumabiyahe? Sa ngayon po, Ma'am Elaine, ay nabasa ko po yung report ng ating Director for Operations. Meron silang mga counting data kung may mga nangyaring aksidente o let's say mga nanakawan o na-snatch or whatever, ay zero pa rin po. At yun lang pong nakita natin, medyo nag-heavy na po yung traffic dito sa NLEX papunta ng North. But bagaman paglampas nila ng North ay handang-handa po ang ating kapulisan po dito sa Metro Manila at likewise po dito sa nationwide dahil meron kaming na-prepare na 7,000 tourist police and approximately 400 service dogs na i-assure po yung safety ng ating mga tourist police areas. Sa kabuuan po, meron kaming dineploy na 34,000 police officers nationwide para po sa pag-check at pagbantay sa ating mga worship areas, mga terminals, airports, seaports, major thoroughfares, and tourist destinations. Dito po sa Metro Manila ay nag-deploy din po ang NCR ng 12,407 personnel para din po sa similar na karagdagang trabaho dito sa area. So para po, Ma'am Elaine, Opo. Yung mga ibang empleyado ay nakabakasyon, ang ating mga kapulisan naman ay on ang kanilang pagsisilbi para may ensure ang ating peace and order, ang ating public security as well as safety. Napakinggan natin si General Ocubo, yung mga significant na accomplishment nitong revitalized pulisya sa barangay. General Ocubo, sa mga barangay assemblies, ikayatin natin itong mga trained na police officers natin na i-share, i-disseminate at inform ang ating mga kabarangayan tungkol sa presensya ng revitalized pulisya sa barangay. Kasi napakaganda from electrification, maging yung pagbabasa, Sister El, tumutulong ang ating mga kapulisyasahan, magiging sa mga rescue operations, tapos wag lang siguro sa revitalize kasama rito ang mga usaping pampamilya, General Ocubo. Opo Sir Yusek, kasama na rin po dyan ang usaping pang-pamilya dahil nasabi ko nga ang ating revitalized police barangay ay naka-immersion mission dito sa mga barangays na yan. Nakita po natin dito sa Metro Manila, alas nandun sila sa mga ISF areas. And yung last ma-immerse, Sister El, ang ating mga kapulisan. Diba? Yes. So, paalahan lang natin ang ating mga kapulisan na itong immersion mission ay ang pagpapalawig sa function at purpose kung bakit may government mission. Diba? Yes, okay. So, Yusek, may follow-up question ka ba kay General tungkol dito sa programang sa RPSB, or kung wala na, hihinga na lang natin siya ng kanyang paalala, lalo na sa publiko na ngayong Semana Santa, of course, marami nga nabanggit natin, maraming nagta-travel. Ano ang paalala ng General Ocubo dun sa ating mga kababayan, lalo na po ngayong Semana Santa? Yes, Ma'am Elaine. Alam niyo po ang inyong PNP ay
wala pong bakasyon yan. Itong pong Holy Week na ito na nagbabakasyon ang ating mga mamamayan kasama ng ibang ating government agencies, ang PNP po ay naka-full alert din po yan at heightened alert. At full blast po yung pagbigay nila ng serbisyo sa ating mamamayan. Kaya po laging handa ang ating kapulisan sa pagresponde o pagbigay ng tulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa paggunita ng Semana Santa. May mga programa tayo sa TV, sa radio, sa Facebook na nagbibigay updates sa mga pangyayari, nagbibigay gabay at sana po tayo ay magbasa at makinig sa lahat ng mga paalala ng ating kapulisan. Ganun din po ang ating Bureau of Fire o other agencies na nakatuon po dito sa safety ng ating Semana Santa. Ang aking pong opisina, ang DPCR, ay magbibigay din po ng ligtas tips kung paano po maiwasan ang krimen, halimbawa po sa pag-aalis sa bahay, upang hindi po kayo maakyat bahay. Nandun po ito sa aming Facebook pages ng PNP. At ugaliin pong magmasid at magbigay alam kaagad sa mga otoridad kung meron pong mga kakaibang pangyayaring nasaksihan upang makaresponde agad ang ating mga kapulisan. And lahat po ng aming mga police stations ay may mga Facebook pages na pwede pong ma-reach out at ma-contact ng mga mamayan na anywhere. May malakas naman na ang social media natin. Meron tayong mga Viber, Facebook. Makakonect agad po tayo sa ating mga local police stations. Alright. Sister El, salamat po. Thank you po, General. Opo. Okubo ng Philippine National Police sa iyong pagpapaliwanag. General Okubo, mabuhay ka. Maraming salamat. Diyos Tiagnina. Okay. Yusek, mayroon akong ipapahabol kay mayroon ako ipapahabol kay General Okubo kasi kanina tatanong ko sa segue ko sana medyo ilayo natin konti. Kasi may naudlot na change of command isa sa matunog na pangalan tong si General Okubo, tatanong ko sana, Jen, ikaw na ba? So may ganun din. Elaine, malalaman natin yan sa susunod na araw. Parang initian lang ako ni General Okubo Yung Pilipino, alam mo naman. Pero si General Okubo, tingin mo naman. Revitalize police sa mga barangay. Sa lahat ng mga barangay officials, Honorable Jessica D., ang ating Liga National Barangay National President, atin pong i-maximize ang opportunity ng revitalize na pulisya sa mga barangay natin para may katuwang ang ating mga barangay officials sa pagbibigay ng totoong serbisyo sa ating mga barangay constituents. Shout out daw, Sister El, Doc Matthew Bandao. Hello po. Ayan. General Okubo, maraming salamat po for being here sa DILG, sa DZRH. This is my first time kasi na ma-interview si General Okubo Yusek kaya naman natutuwa ako na kahit pa paano na-interview ko na kasi dati naririnig-rinig ko lang, at least ngayon na-interview ko na. General, maraming salamat po. God bless po, and of course, good luck po sa PNP. Thank you po. Salamat po, Ma'am Elaine, at salamat din po sa aking boss, si Yusek Odilon, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood dito sa DCRH. Alright. Maraming salamat kay Major General Edgar Alan Okubo na napaka-smiling face.